Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin etong isang tagapagtanggol ni Inday Sara Duterte. Ito pong si Representative Jesus. Jesus to mga kababayan, Jesus ang pangalan nito. Bong Suntay ng 4th District, Quezon City. Ito palang inyong congressman yung mga taga 4th District dyan po sa Quezon City. SM pala to, SM. Alam niyo ibig sabihin ng SM? Simpleng manyak po. Walang iya. Simpleng manyak to. Kaya pala tagapagtanggol ni Sara. Walang pinagkalayo kay Kong Iyot. Parang para sila ng style ni Kong Iyot. Pero iba mga kababayan, sabi niya dyan sa Committee on Justice. Dyan po sa House of Representatives. Sabi niya, minsan daw ay napunta siya sa Shangri-La. Yan po yung mga pinupunta ng mga yayamanin ni Shangri-La. Tayo mga ordinaryong taong may hirap, SM lang SM. Pangmasa di ba? Pero pag napunta ka ng Shangri-La, yan, mga big time na yan. Minsan daw nasa Shangri-La siya. At nakita po niya doon si Ann Curtis. Artista po yan si Ann Curtis. Napakagandang artista. So nung nakita niya, sabi niya, ang ganda-ganda pala niya. May maganda talaga si Ann Curtis, mestiza yan Sabi niya, may desire sa loob ko na nag-init talaga. So nag-init daw siya. Nag-init si Kong. Tapos ano nangyari? At na-imagine na lang daw niya kung ano ang pwedeng mangyari. So, nag-imagine ang loko. Kaya mga kababayan, paano nyo interpret itong sinabi nitong ni Bong Suntay? Ano kaya ang kanyang na-imagine na nung nag-init siya? Ano na-imagine niya? Na-imagine niya na nagluluto si Ann Curtis? Na kumakain si Ann Curtis? Kasama niya, kumakain sila, naglalaro sila ng taguan, naghahabulan sila sa park. Yung ba ang na-imagine niya? O na-imagine niya na nandun nagluluto si Ann Curtis tapos naka-90s at bakat na bakat ang dapat bumakat. Kasi yung in-imagine niya, talaga nag-init siya. O ano pa ibig sabihin nun? Tapos sabi niya, pero syempre hanggang imagination lang yun. Hanggang imagination lang talaga, hindi ka na mapapatulan ni Ann Curtis Hanggang imagination ka na lang talaga. Dahil di talaga papatol sa'yo si Ann Curtis. Diyan pa lang sa sa tingin pa lang sa'yo, mukhang manyak na manyak yung dating mo Ano sa tingin niya mga kababayan yung na-imagine niya? Syempre, alam niyo na yun. Alam niyo na yun mga kababayan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Yung mga lalaki, kahit yung mga babae, alam na agad kung ano yung sinasabi mo So dahil po dito mga kababayan, tinanggal po yan sa record ng House Committee on Justice kasi sinabi niya yan habang nag-hearing sila. Ito mga kababayan, parinig ko sa inyo. At kayo na po ang humusga. Kung simpleng manyak ba to? Kasi pinagtanggol pa niya sarili niya mga kababayan Ito pakinggan natin si Kong Iyot 2.0. Si Kong Iyot 2.0. Ito guys. Individually or collectively, looking at all the videos shown, there can be nothing. Ayan po si Kong Suntay Makinig kayo mga 4th District, mga taga 4th District sa Quezon City, pakinggan nyo itong inyong congressman. Issues that can be attributed to the Vice President. In fact, there is nothing for her to denounce, no statements to denounce.
Because we cannot attribute statements made by other people to the Vice President just because she was there. Then we have to do it with everyone who is there. Lahat na lang ng present. Sabihin natin, we should attribute that statement. So, mere presence in the rally does not make her actions seditious. That is very clear. Alam mo, yung tama naman yung sinabi ni Kong Rufus, yung statement as being the designated survivor, it's not illegal, it's not criminal. In fact, it's a process in the United States. Mere utterance na I'm designating myself. In fact, hindi nga pwede yun. Can you designate yourself without a process? Sinabi lang niya yun. Siguro papatawa lang siya. And lastly, alam mo minsan, nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. Ito Kayo ang humusga, mga kababayan. Husgahan ninyo, tingnan nyo. Kung meron bang mali siya o wala yung sinasabi, Kong Iyo 2.0. Ha? Sige mga kababayan, kayo po ang maghusga. Nakita niya raw si Ann Curtis sa Shangri-La, tapos? May desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero, di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko Thank you very much, Madam Chair. Ayun, yung sinabi niya. Ngayon, syempre nag-react yung mga babae dyan po sa House Committee on Justice kasi parang bastos. Parang bastos. Actually, hindi parang bastos Bastos po talaga. Bastos po yun. Although hindi niya sinabi directly, pero may mali siya yun mga kababayan real talk na. Real talk tayo. Sa mga sa mga nakarinig. Real talk tayo. Huwag niyo sabihin na walang mali siya yun. Abay, napaka-imposible ninyo. Napaka-sinungaling nyo naman kung sasabihin ninyo na walang mali siya yung sinabi niya. Natawa na nga lang yung mga nasa likod Ibig sabihin, alam na agad ng tao yung sinasabi niya. Ngayon, pinapatanggal po yan sa records. Ito mga kababayan na mga sumunod na nangyari. The Honorable Zamora. Madam Chair, I would like to have those statements stricken from the record. Madam There Chair, is happy nothing Women's Month. sexual doon sa sinabi ko. Nothing immoral. It's Okay, wala daw sexual at nothing immoral dun sa sinabi niya. Tama naman Wala kang binanggit na sexual na sa salita. Wala kang immoral na sinabi. Pero yung sinabi mo na, yung sa isip mo, nag-init ka at nag-imagine ka, walang hiya naman, Congressman Iyo 2.0. Lolokohin mo pa kami? Ano pa ba yung na-imagine mo? Ayun na yung nasa isip ng tao Kahit siguro mga binatad dalaga, alam agad ang sinasabi mo So dapat talaga matanggal yan sa records kasi bastos ang dating. Pero sabi niya, wala naman daw siyang sinabing sexual, wala naman daw siyang sinabing immoral. I said, may na-imagine ako. I think there is nothing wrong. Nevertheless, Madam Chair, I want that deleted in the record. Can the chair hear the proper motion towards I striking make a out motion, from the Madam record? Chair. Honorable Zamora. Madam Chair, I move to strike those statements from the record. Objection, Madam Chair. There is a motion to strike out from the record the earlier manifestation of the Honorable Suntay about his imagination upon seeing Ann Curtis. Do I hear a second? A second. Second, Same Madam has been Chair. seconded. Is there any objection? The same has been objected to. Let us now divide the House. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. Are we serious? You may put down your hands. Those who are not in favor, please raise your right hand. Those who abstain, please raise your right hand. Just a short manifestation, Madam Chair. I just want to put on record that we cannot censure The Honorable anything which Suntay is illegal, enjoined which is from not further illegal making or manifestation immoral. until we resolve the motion. Order, please. With a vote of 13 in the affirmative and 2 in the negative, 2 in the negative, 0 abstain. Meron? I will say it again.
With 13 votes in the affirmative, 2 in the negative, and 0 abstention, let the chair say it for the third time. With 13 votes in the affirmative, 2 in the negative, and 2 abstention, the chair orders that the earlier manifestation of the Honorable Suntay be stricken out from the record. So ordered. Madam Chair, manifestation. Now you're allowed to make a manifestation. I think we are starting a dangerous precedent because now we are censoring manifestations which is neither illegal or immoral. So imagine we are conducting... Okay, so sa kanya hindi immoral yun. Sa kanya normal lang. Hindi immoral, hindi bastos. Eh yung tingin niya, baka sanay siya. Baka sanay siya sa ganun. Di ba? Kaya sinasabi niya, walang mali sa ginawa niya. A hearing. But now, statements which are neither immoral or illegal can be stricken out of the record without any reason. I think that's a terrible Madam precedent. Chair. Starting. The Honorable Thank you. Zamora. With all due respect to my friend, Congressman Bong Suntay, it is just the start of the Women's Month. And I don't think that we should be hearing such comments from our dear colleagues. We are not censuring anything, but we are reminding them that, in fact, we should support women by not saying these statements. Next week, Madam Chair, for the record, I'll be attending the UN conference on the Commission, 70th Commission on the Status of Women. This is, I'm sorry, Madam Chair, I just wanted to say this. And this is about removing structural barriers to women's empowerment. And things like this do not empower women. Thank you, Madam Chair. The chair Yes. would like to state that if the manifestation of the justice member offends the sensitivity of the justice members, then it means that we are crossing the boundaries already. Madam Chair. After all, we rule here by the judgment of the justice members. So I hope we respect the decision of the majority of the Justice Committee. Madam Chair, just for clarity, there are two words which was uttered. I want to know, which was offensive? The word desire or the word imagination? Madam Chair, point of order, Madam. The Honorable Suntay is reminded that Point of order, Madam Chair. Point of as order. to whether or not the manifestation is indeed No, because suggested. I just want to know Order, is being, order, please. The Point chair of order. is addressing the committee. I'm raising a point of order, Madam Chair, on the basis that... Please let the chair finish with her statement. As to whether or not the manifestation of the Honorable Suntay is offensive of our morality is a judgment that belongs exclusively to the justice members. I think the majority have spoken already. Madam The Chair, Honorable Adjong is Thank you, Madam Chair. recognized. I'm raising a point of order on the basis that the issue has already been acted upon by the committee. The committee decided to delete and strike the portion of the statement of Congressman Swansing from the record. So let's proceed. Let's move forward. Madam Chair, There's I no- manifestation there's is no point of noted. dilly-dallying the process by going back to the issue that has already been acted by the committee. So that is my point of order. Madam Chair, Honorable point of order Suntay. also. I am not questioning that the statement was stricken out. I am asking so that next time I would be more careful. If it is desire, I will never use desire in this committee. If it is imagination, then I will not use it also. Just for clarity, clarification purposes. Dahil baka yung iba yung gumamit, di ba? Dapat they should be forward also. So that's why I'm asking. To conclude our discussion on the There was earlier a- manifestation of the Honorable Suntay, the Honorable Adjong is correct. The same has been ruled upon, and let us all be reminded, it is the majority that rules in this committee. Let us conclude the discussion on that manifestation. Okay, so ayan mga kababayan. Talagang justify niya pa yung sinabi niya mga kababayan eh. Biruin mo, nag-rule lang nga yung majority. Sinabi nila tanggalin yan kasi hindi maganda ang pakinggan. Pero pinipilit pa rin ni Kong Iyot 2.0. Grabe. Tinatanong pa niya kung ano yung maling sinabi niya. Ano pa ba yung maling sinabi mo? Ano ba sa tingin mo? So ito mga kababayan, sabi ni Jesus Palsis, ito. 2 words. Tatak TDS,
or Duterte legacy or utak Duterte. Nakakadiri. Oh. Nakakadiri ka daw. Representative, Congressman Bong Suntay, sabi ni Jesus Palsis, nakakadiri ka. Hindi mga kababayan. Sa totoo lang, ang dating noon SM. Simpleng manyak po ito. Etong Congressman ng 4th District ng Quezon City. Susunod, pumili kayo ng maayos-ayos. Huwag yung ganitong klase. Pero ay justify niya pa yung sinabi niya. Ano pa ba yung ibig mo sabihin? Ano pa ba ini-imagine mo? Nag-init ka nga eh. Oh. Sus. Talaga ng mga didilis talaga eh, no? Tatak ano? Ano sabi ni Jesus Palsis? Tatak Duterte? Tatak DDS? Ay, naku, kung iyo 2.0. Huwag mo na i-justify yung sinabi mo. Dahil kahit sino makarinig sa sinabi mo, alam na agad kung ano ang ibig mo sabihin. At ito mga kababayan, in-interview pa siya. Tingnan ninyo pinagtanggol pa rin niya yung sarili niya. Wala. Kasi alam mo, one of the allegations were yung statements na binigay ni Vice President Sara na sinabi niya na i-imagine niya na dahil dun sa sitwasyon dun sa eskwelahan, na i-imagine niya na parang gusto raw niyang putulan ng ulo si Presidente. Meron desire. So there's imagination and desire. Pero ang sinasabi na, stated din by Kong Rufus, yun naman hindi naman criminal act yung imagination at desire. Ang sinasabi ko lang, parang ako, yung not necessarily or specifically kay Anla, kahit kanino naman na siguro na someone from the opposite sex na... sinabi niya, hindi lang kay Ann Curtis, kahit dun sa iba, ang ini-imagine niya, pinagpapantasyahan niya. Walang iya ka. Kong Suntay, SM ka talaga. who's a standout. You know, you cannot help having imagination. Or kasi, kaya nga, wala naman ako sinabi. Sabi ko, sometimes, nagkakaroon ako ng imagination at desire. Yun lang. So there's nothing wrong. Kaya nga Sinabi mo, nag-iinit ka. Ano pa ba ibig sabihin nun? Ba't di mo sinabi yung nag-iinit? Di ba? Sinabi niya nag-iinit siya. Nag-i-imagine siya. O ano yung nangyayari? Kaya ba't di niya binanggit yung nag-iinit? Sinabi niya lang nag-i-imagine siya. So simpleng manyak tong hinayupak na to mga kababayan. sabi ko, we cannot censure everything because it sets a bad precedent. Di ibig sabihin, anong nakita dyan? Na yung composition pala ng komite, pagka meron kahit na isang word lang na sabihin mo na hindi nila magustuhan, they can strike it out of the record. And this is... Hindi naman kasi yung salita Hindi yung salita yung hindi yung exact word. Yung mismong salita. Yung thought, yung kabuuan ng sinabi mo. Yun yung masama. Hindi yung salita, imagine, hindi naman masama yun. Yung desire, hindi naman masama yun. Yung thought, yung kabuuan ng sinabi mo, yun ang may masamang kahulugan. Yun ang may dating. Yun ang kaya nga sinasabihan kang simpleng manyak eh. Kasi may dating yung whole thought ng sinabi mo. Hindi yung salita lang. So, justify niya yung sinasabi niya. Di ba? Yung kabuuan ng sinabi mo, yun yung yung may mahalay na dating. Hindi yung salitang desire at hindi yung salitang imagination. Pero tingnan nyo, justify niya talaga. This is the second time that they struck out mga statements that I made, which are neither illegal, neither unlawful, but actually factual. Kaya nga, sasabi ko nga, what's the definition of imagination? What's the definition of desire? Only a dirty mind can impute something which is dirty dun sa statements. Wow! Tayo pa pala masamang isip. So tayo pa nakarinig at nakaisip sa sinabi niya, tayo pa ngayon ang masama ang pag-iisip? Walang hiya ka, ikaw nga nagkikwento. Ikaw nga nagsabi na nakita mo lang si Ann Curtis nag-imagine ka na, nag-init ka. Tapos sasabihin mo, kami pa na nakarinig ng statement mo na yung titingnan o talagang paikinggan ka, yung buong thought, yun yung
Yun yung mahalay ang dating. Tapos ngayon sasabihin mo, kami pa ang masama ang isip. Sira ulo pala to manyakis na to eh. Yung iba pa pala ang manyakis. Eh, ikaw to manyakis. Ayop tong hype ka, congressman Ha? Ibang klase ka Ngayon, I can say, I desire to work for ABS-CBN because I can imagine myself as a reporter. Iba yon. Iba yon, congressman. Iba yun eh. Iba yung sinabi mo. Imagine niya rin na mag-work ng bilang reporter sa Congress sa ABS-CBN. Okay lang yun. Iba yun. Sabi ko nga, hindi yung imagine yung mali, hindi yung salitang imagine, hindi yung salitang desire yung mali. Ang mali yung kabuuan ng sinabi mo. May kahalayan yung sinabi mo. Wala to, mga kababayan. Wag niyo na pakinggan. Hindi ko nang tutuloy ito. Buisit ako rito. Yan, justify niya pa yung sinabi niya. Ngayon, iba na ngayon yung iba yung tinutumbok niya, iba na. Yung kabuuan kasi, yung kabuuan ng sinabi mo, yun ang may dating. Kung iyot 2.0. Kaya pala pinagtatanggal mo si Sara eh. Sasabihin mo pa, yung nakarinig, yung nag-isip na masama doon sa sinabi mo, sila pa ngayon na madudumi ang isip. Tulongges pala to eh. Kapal na mukha nito. Congressman Suntay. So, yan lamang po mga kababayan. Sabi nga po ni Jesus Palsis, ito po ay tatak DDS Duterte Legacy, utak Duterte. Nakakadiri. Sa totoo lang mga kababayan. Pero pagpantasyan mo si Ann Curtis at yung iba pa, pinagpapantasyahan mo rin. Tapos, pinapatanggal sa records dahil hindi maganda ang dating. Kayo ay representante. Nire-represent ninyo, lalong-lalo ka na, 4th District ng Quezon City, nire-representa mo sila, tapos ganyan ka pala, simpleng manyak, anak ng tokwa ka, Suntay. Jesus pa naman ang pangalan nito. Jesus pa naman ang pangalan nito. Tama ba ako? Alam ko, Jesus ang buong pangalan nito eh. Jesus Suntay. Check ko nga, pero alam ko, Jesus Suntay talaga pangalan na itong tulongges na to eh. So, ayan mga kababayan. Huwag kayo magdidikit dito. Delikado kayo dito. Pag nakakita ka pala, pagpapantasyahan ka nito, mag-iinit siya, mag-i-imagine, may desire daw sa loob niya. Tapos sasabihin niya, walang masama. Patay tayo dyan. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.